Ang pangalan ko ay Marco. Ako ay isang manlalakbay na mahilig tuklasin ang mga hindi pa nadidiskubreng lugar. Isang araw, padpad ako sa isang maliit na bayan sa Thailand, kung saan narinig ko ang alamat ng isang halimaw na nagtatago sa kagubatan ng Chiang Dao. Ayon sa mga matatanda, ang nilalang na ito ay may malademonyong anyo, may matulis na pangil, pulang mata, at katawan na natatakpan ng makapal na balahibo. Sinasabing ang sino mang makatagpo nito ay hindi na muli pang makakabalik. Sa kabila ng babala ng mga lokal, nagpasya ako na tuklasin ang kagubatan. Bitbit ang aking kamera at flashlight. Tinahak ko ang isang masukal na gubat. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumigat ang hangin. Nagsimulang sumingaw ang malamig na hamog. Habang naglalakad, may narinig akong kaluskos sa likuran. Mabilis akong lumingon. Ngunit puro anino lamang ng punong kahoy ang nakita ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Subalit hindi nagtagal, isang malalim na ungol ang pumailan lang sa hangin. Nanindig ang aking balahibo. Bigla ko nakita ang dalawang pulang mata na nagniningning sa dilim. Hindi ako nakagalaw. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas ang isang napakalaking nilalang. Ang halimaw na kinakatakutan ng bayan. Malaki ang pangil nito at matutulis ang kuko. Sa takot, napaatras ako at nadapa. Napasigaw ako. Ngunit bago pa makalapit ang halimaw, biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa aking kamera. Nag-flash ito ng hindi sinasadya at tila nasaktan ng halimaw sa matinding liwanag. Napaatras ito, umungol ng napakalakas. At sa isang iglap, mabilis na tumakbo papalayo at naglaho sa kadiliman. Dali-dali akong bumangon at tumakbo pabalik sa bayan. Nanginginig pa rin sa takot. Ngunit, nang ipakita ko sa mga lokal ang aking litrato, laking gulat nila. Malabo man, malinaw na may isang malaking nilalang na nagtatago sa kagubatan. Simula noon, wala na nagtangkang pumunta sa kagubatan ng Chiang Dao. Ako naman ay umuwi na, dala ang isang hindi malilimutang karanasan at isang patunay na minsan ang mga alamat ay may bahid din ng katotohanan. Ako si Mike, isang backpacker mula sa Europe. Nagbakasyon ako sa Bangkok, Thailand. Dahil gusto kong makatipid, nag-check-in ako sa isang murang guest house sa Khao San Road. Isang sikat na lugar na para sa mga turista. Kahit na luma at may kakaibang amoy ang gusali, hindi ko na ito pinansin dahil sa pagod sa biyahe. Habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, bigla kong naramdaman na may malamig na hangin kahit wala namang aircon o bukas na bintana. Hindi nagtagal, may narinig akong mahina at pabulok na panaghoy mula sa sulok ng kwarto. Sa una, inisip kong may ibang tao lang sa katabing silid, kaya't hindi ko pinansin. Nang lumilim na, habang nasa kama na ako, inaramdaman akong parang may nakaupo sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon, ngunit wala namang tao. Bigla ko nakita sa sulok ng kwarto ang isang babae na nakaputing damit, duguan ng muka, at walang mata. Nakatingin ito sa akin at tila nagsasalita ngunit walang tunog. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas at kumatok sa reception. Nanginginig kong ikwento ang nangyari sa staff. Sa halip na magulat, napansin kong parang sanay na ang mga receptionist sa ganitong kwento.
Doon ko nalaman na maraming turista na ang nakaranas ng kababalaghan sa kwartong yon. Ayon sa kwento ng lokal, may isang babae raw na namatay doon, maraming taon na ang nakakalipas. Isang turista rin na hindi na nakauwi ng bahay. Hindi na ako bumalik sa kwarto at agad lumipat na ng hotel. May nalipatan naman akong mas maganda at mas maayos na hotel, Sir Dave. Yung walang nagpaparamdam at nagpapakita. Na-enjoy ko pa rin naman yung buong bakasyon ko sa Thailand. Salamat sa pagbasa, Sir Dave. Kahit maiksi ang kwento. Hanggang dito na lang muna. Nagpasya kami magkarelasyon na magbakasyon sa Thailand. Ako nga pala si Paolo at ang girlfriend ko naman si Clara. Excited kami sa plano namin. Mga temple, masasarap na pagkain at magagandang beaches. Ngunit sa aming pagdating sa isang maliit na bayan na malapit sa dagat, napansin naming ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Habang naglalakad kami sa isang madilim na iskinita, may naririnig kaming mga bulong. "Huwag sana silang pumasok sa gubat," sabi ng isang matandang babae. Pero sa kabila ng babala, nagdesisyon kaming dalawa na sumubok ng isang trekking adventure sa gubat na ito. Habang naglalakad, unti-unti naming naramdaman ang malamig na hangin at pagbigat ng atmosfera sa paligid. Sa gitna ng gubat, natagpuan namin ang isang abandonadong templo. Ang mga dingding nito ay may mga inukit ng mga imahe ng mga tao na tila nagdurusa. Sa gitna ng templo, may isang malaking salamin na nakatayo. Sa aming pagtingin sa salamin, ang aming refleksyon ay hindi tumutugma sa mga kilos namin. Sa halip, nakita namin ang mga anino ng mga tao na naglalakad patungo sa amin. Mga mata na puno ng galit. Agad kaming natakot at tumakbo pabalik sa gubat. Ngunit tila tumatakbo kami sa isang walang katapusang daan. Sa haba ng aming tinakbo, muli kaming bumalik sa templo. Ang mga anino ay naroon, naghihintay sa amin. Ang mga bulong mula sa tao sa bayan ay naging malinaw na. Sila ang mga naligaw ng landas. Hindi makakaalis sa kanilang mga pagkakamali. Nang magising kami ni Clara mula sa mga panaginip, natagpuan namin ang aming mga sarili na nakahiga sa isang motel sa bayan. Panaginip lang pala. Ngunit pagtingin ko kay Clara, may mga sugat at pasa siya na hindi namin matandaan kung paano niya nakuha. Maging ako ay meron din. Ang salamin sa motel ay nagpakita ng mga refleksyon, kaya agad na kaming umalis sa motel na yon. Sa aming pag-alis, nagpasya kaming huwag nang bumalik sa gubat. Ngunit bawat taon sa araw ng aming bakasyon, ang mga alaala ng karanasan na yun ay bumabalik sa amin. Mula noon, ang bakasyon sa Thailand ay hindi na isang masayang alaala, kundi isang bangungot na hindi namin makakalimutan. Ako si Carla. Nagplano ako at ang mga kaibigan kong magbakasyon sa Thailand. Dahil masaya at puno ng pananabik, nag-impake na agad kami ng mga gamit at bumiyahe patungo sa isang maliit na bayan sa hilaga ng bansa. Sa aming pagdating, sinalubong kami ng mga magagandang tanawin at ngiti ng mga lokal. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa hangin. Habang kami naglalakad sa bayan,
napansin ko ang isang lumang bahay na tila abandonado. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng mga lumang pintura at ang bubong ay may mga lumot sa labas. May nakasabit na karatula na may nakasulat na bawal pumasok. Ngunit ang aking kuryosidad ay hindi nakapagpigil, kaya't sinabi ko sa aking mga kaibigan kung pumasok kami at tignan namin ang loob. Sa kabila ng takot ng ilan, sumama pa rin ang lahat. Ang bahay ay puno ng alikabok at mga sirang webles. Habang tinitignan namin ang mga bagay-bagay, napansin ko ang isang lumang salamin sa isang sulok. Nang lumapit ako, bigla kong naramdaman ng isang malamig na hangin na dumampi sa aking liig. Sa salamin, nakita ko ang aking refleksyon, ngunit may ibang anyo sa likod ko. Isang babaeng may itim na buhok at may mga mata na puno ng galit. "Bilis! Lumabas na tayo!" sigaw ko. Pero bago pa man kami makaalis, isinara ng misteryosong babae ang pintuan gamit ang isang itim na anino. Dahil sa takot, nagtakbuhan kami palabas. Subalit, hindi namin matagpuan ang daan. Parang nagbago ang anyo ng bahay at ang mga dingding ay tila naging mas masikip. Ang mga kaibigan ko ay nagsimula magpanik at nagkahiwa-hiwalay kami. Lahat kami ay nakaramdam ng presensya ng isang masamang espiritu na nagmamasid sa amin. Isa-isang nawala ang aking mga kaibigan. Si Mark ang pinakabunso sa grupo. Naglakas loob na bumalik sa matandang salamin. Ngunit nang sumilip siya, nakita niya ang kanyang refleksyon ay puno ng dugo. Ang kanyang sigaw ay umabot sa mga dingding. Ngunit tila walang nakaririnig. Habang binabalot ako ng takot, nagdesisyon akong bumalik sa salamin. Sa aking paglapit, nakita ko ang aking muka at nanginginig sa takot. "Bakit niyo kami pinipigilan?" tanong ko sa refleksyon. Dahil hindi ka dapat nandito. Sagot ng anino. Ito ang lugar ng mga nawawalang kaluluwa. Mabilis akong bumalik sa aking mga kaibigan. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga ito ay tila unti-unting naglalaho. Ang tanging natitirang kasama ko ay si Lisa, na nakadapa sa sahig, nanginginig sa takot. Wala na silang lahat, Carla. Umiiyak na sabi niya. Nagdesisyon ako na huwag sumuko sa kabila ng takot. Nagdesisyon akong manalangin sa Diyos. At isang milagro ang nangyari. Bigla nagbukas ang mga pintuan at naglabasan ang mga kaibigan ko. Ngunit sa sobrang takot at pagod, hindi na namin kayang manatili sa loob. Tumakbo kami papalayo mula sa bahay, hindi na lumingon pabalik. Nang makalayo na kami, napansin naming parang may mga anino na nagmamasid sa amin mula sa mga bintana. Pero hindi na namin pinansin yun. Hindi na kami nagtagal at bumalik na kami sa aming hotel. At naisipan na namin magpahinga. Nakauwi din naman kami ng ligtas sa Pilipinas. Isa lang ang natutunan ko sa karanasan naming yun, na huwag makakalimot tumawag sa kanya. Isang mainit na tag-init nang magpasya kaming mga magkakaibigan na magbakasyon sa Thailand. Ako nga pala si Mara. Sinalubong kami ng mga magagandang tanawin, masarap na pagkain at ngiti ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na hindi namin alam. At ayun po ang ikukwento ko. Habang kami ay nag-iikot sa isang lumang templo, at
napansin ko ang isang kakaibang anino na tila sumusunod sa amin. Parang may nakatingin sa atin, sabi ko sa mga kaibigan ko. Ngunit binaliwala lamang ng mga kaibigan ko ito. Kinagabihan, nagdesisyon kaming magdaos ng isang ghost tour sa isang paligid ng mga antigong gusali. Ang tour guide ay nagkwento tungkol sa isang masamang espiritu na nakatago sa loob ng templo. Ayon sa alamat, sino mang gagambala sa kanyang pahinga ay tiyak na mapapahamak. Nagtawanan kaming magkakaibigan. Ang iniisip namin, ito ay isa lamang kwentong biro. Pagbalik namin sa aming hotel, unti-unting nagbago ang aming saya. Nakaramdam kami ng malamig na hangin sa kabila ng mainit na panahon. Ang mga ilaw sa kwarto ay nagpatay-sindi at biglang may narinig kaming mga munting ungol mula sa likuran. Isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa tunog ng pag-iyak. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko ang isang batang babae sa madilim na sulok ng koridor. Tulungan mo ako. Wika ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Agad akong humingi ng tulong. Ngunit nang makarating ang mga kaibigan ko, wala na ang bata. Natakot kami sa nangyaring yon at nagpasya kaming umalis na sa hotel. Ngunit habang kami ay naglalakad, naisip ko na baka dalahin ng bata ang sumpa ng templo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nagkasakit ang mga kaibigan ko. Parang may isang madilim na puwersa na nag-uugnay sa amin. Nagsimula kaming makakita ng mga kakaibang imahe, mga anino, mga bulong, at mga hindi mapaliwanag na pangyayari. Isang gabi, nagdesisyon ako na hanapin ang batang babae. Nagtungo ako sa templo at doon sa harapan ng isang antigong statwa, nakita ko ang batang umiiyak. Sa paglapit ko, inabot ko ang kamay ng bata at biglang sumiklab ang isang maliwanag na liwanag. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Sabi ng bata, habang ang mga anino sa paligid ay naglaho. Ngunit kailangan mo akong pakawalan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang puso. Sa kabila ng takot, inisip ko ang mga kaibigan ko. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Isang sakripisyo. Ihandog ang iyong takot at pagkabalisa sa akin. Sagot ng bata. Nang maglaon, nagdesisyon ako na gawin ito. Ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman kong takot at pagdududa. Agad nawala ang kapangyarihan ng dilim. At kasama nito, ang batang babae ay naglaho sa hangin. Matapos yun, nang bumalik ako sa mga kaibigan ko, napansin kong ang kanilang mga sakit ay nawala at mga anino ay naglaho. Makalipas ang ilang mga araw, nakauwi na kami ng Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang mga karanasan naming yon. Palagi tayo mag-ingat sa lahat ng ating pupuntahan, lalo na sa mga lugar na bago pa lang tayo at hindi tayo pamilyar.